solid na ho, Las Piñas, Taguig, Quezon City, Maynila. Malalaking lungsod, Maynila, Quezon City, malalaki yan. So, survey na. Survey na tayo sa PDP, sa Duterte, plus 2, at siyempre, pagdating sa 2028, pagka-presidente, atin na yan. Sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nag-alburuto sa galit yung anak po dahil hindi niya siguro matanggap kung anong batikos ang nangyayari ngayon sa kanyang tatay. Gano'n naman talaga. Dahil meron naman talagang ginawang hindi maganda nung panahon na sila ay nakaupo pa sa kamera. Hindi niya ba nakikita? Hindi niya ba napapansin? Galit na galit ho ang sambayan ng Pilipino? Ganun ho ang mapapala pag talagang merong mga bagay-bagay na ginawa sa isang tao. Sabi nga ng ating kaibigan hindi lang ho yan. Wait, there's more pa. Ayan. Kaya bago natin simulan, meron hong interview si BP Sara o merong live announcement para dito sa pag-aresto kay Tatay Digong. Abangan natin yan. Ito. Samantala, galit na galit nga. Isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo. Habang pinapanood mo, i-like mo kagad ito. Tila napikon at nanggagalaiti sa galit. Itong si Attorney Princess Abante na siyang anak ni Congressman Benny Abante. Tila napikon sa mga patutsada at banat ni Vice President Sara sa kanyang naging campaign sa Manila. Tahasan nga niyang sinapalpal si Vice President Sara sa aniyay pambabastos daw kay Congressman Benny Abante. Matapang na lumaban si Attorney Princess Abante matapos sumunong bastusin ng Vice President ng Pilipinas daw na si Vice President Sara ang kanyang ama, si Congressman Benny Abante, sa isang pampublikong pagtitipon na ginanap kagabi sa lungsod. Sa harap ng mga mamamayan at lokal na opisyal, hindi pinalagpas ni Attorney Princess Abante ang tila nga daw pangungutya ni Vice President Sara sa kanyang ama. Galit na galit yarn. Ang sabi pa ni Attorney Abante, tatayo ka dito sa aming distrito, tatayo ka dito sa aming lungsod, wala ka namang naambag sa buhay ng aming mga kadistrito. Talaga? Yan ang kanyang banat kay Vice President Sara. At hindi pa natapos doon ang banat ni Attorney Princess Abante. Nag-iwan din siya ng matalim na mensahe kay dating Manila Mayor Isko Moreno na pinasaringan niya dahil sa pagpayag na tumayo sa kanilang entablado si Vice President Sara. Aniya ni Attorney Princess, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Wow! Anak ng pastor yarn. Ayon pa kay Tio Moreno, the pastor and the kid. The woman shown below is a daughter of Bishop Benny Abante. She serves as her father's chief of staff and also acts as Mayor Honey Lacuna's spokesperson and head of communications. If you notice how intensely she attacks Vice President Sara, it says a lot about both her upbringing and her deep connection to the incompetent leadership under Mayor Lacuna. Manila today is surrounded by ineffective local officials, from congressmen down to councilors. They need to be replaced. Manileños deserve better, and they certainly deserve better than Benny Abante and Princess Abante. Ano ba naman kasi ang kakutya-kutya dito kay Benny Abante? Talaga naman nagsasabi ng totoo itong si Vice President Sara. Tama!
Tingnan niyo naman ang pagmumukha ni Benny Abante. Ganito ba may tuturing ang isang tunay na pastor? Yan Ganito nga, ba ang tanong. imahe ng isang tunay na public servant at nagseserbisyo sa Panginoon? Aminin niyo na. Hindi niyo talaga kaya si Vice President Sara. Narito pa ang pang-aasar ni Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. Yeah, panoorin niya. Agoy, agoy, agoy! Iniisa na ni VP Inday Sara. Panoorin natin mga lods. Di po ako magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol. Ha? Ay, nako, mga bata. Anong taonan? Walang respeto. Yan, kita nyo? Ang hirap na pigilan itong sambayan ng Pilipino. Kasi sila naman nagsasalita eh. Hindi naman si BP Sara eh. Diba? Bakit sila nagagalit kay BP Sara? Eh, nagtanong lang si BP Sara na anong tawag pag naglabas ka ng dila sa Pilipinas? Eh, totoo naman, pag naglabas ka ng dila, tingin sa'yo ng tao, manyakol. Di ba? Lalo na yung ganung itsura. Talagang ilalabas mo ng todo. todo yung dila mo. Sabihin, sabik na sabik ka, di umano, pag ganyan ang ginagawa mong attitude sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, ayun, sa ibang kultura, sabi ni Bibi sa brusko, matapang. Eh baka nga matapang nga siya, no? Baka nga yun ang paninindigan niya. Pero bakit naman nag-alburuto? Yan ang tanong natin. Tanong lang naman ho, ma'am, amo, manager, boss. Baka naman talagang meron kayong konting galit, no? Dahil sa mga tao kasi sambayan ng Pilipino ho ang nagsasalita eh. Si BP Sara nagtatanong lang naman yan. At siyempre, uulitin yan, sino ba ang congressman natin? O baka doon nasaktan. Kasi maliwanag sa maliwanag, ang sigaw ng tao sa distrito sa East, naknan tokwa, uy! Ibig sabihin, panalo na. Dito pa lang, panalo na si Congressman Uy. Maliwanag yan Ulitin pa ba natin? Distrito sa East, sino ba ang congressman nyo? Tap mo sa comment section. Tayo ho ay nagtatanong. Tayo ho ay kumukuha ng opinion nyo at tayo nagre-reaction. Aba, kung magagalit kayo, aba. Eh, wag. Huwag kayong magalit. Kasi kami, dito, masaya kami. Nagbibigay kami ng magandang reaction, lalong-lalong na doon sa mga nagagalit. Eh, bakit nga nagagalit? Eh, tingnan muna natin yung slide. Bakit nagagalit si Madam? Panoorin natin. At kayo ho, magbigay ng komento nyo at suggestion. Bakit ka nagagalit, ma'am? Ano ang problem? Bakit daw? Takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman naambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para pastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Wala naman sinabing masama si BP Sara doon. Nagtatanong lang sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa District 3. Ay, 6, sorry. Wala naman sinabing masama si BP Sara. Ang tanong niya, sino ba ang congressman nyo? Ang sagot ng mga taong bayan, si Uy. Diba? Ganun lang Nagtatanong siya. Tapos yung dila. Sa tingin nyo, masama yung sinabi ni BP Sara, mga kasama? Oo. Pero yung ginawa ng mga durobo sa kamera kay BP Sara, hindi ba masama yun? Pagtulong-tulungan ng isang vice-presidente at itumbok yung 125 million na budget na hindi naman
dinurobo. Bagkos itinulong, ay ginawa lang kwento ng mga durobo at mga bakulaw sa Kamara para siraan si BP Sara. Hindi nagtagumpay, te. Sorry Hindi sila nagtagumpay. Kaya, tuloy natin to. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ate, kaya naman hindi naging presidente si BP Sara, kasi nag-giveaway siya. Baka nakakalimutan mo, te. Baka, hindi nyo alam yan. So ngayon, kung gusto mo maging presidente at gusto mo bang hindi maging presidente si BP Sara, galingan nyo. Sabihin mo kay Father, galingan para manalo. Para maawat niya at humarap siya doon sa... Sila kasi yung mga nagsulong ng mga impeachment Sila yung nagsipirma. Galingan nila para manalo sila ngayong eleksyon na ito. Pero ang sabi ng taga Maynila at yung mga Maranao, sabi ni BP Sara, naku. Narinig niyo yun. Mga kasama yung sinabi ni BP Sara sa mga taga Maranao. Narinig nyo? Kayo na lang mag-type sa comment section. At ito na yung live ni BP Sara. Tapusin nyo yung video para malaman nyo. Para maintindihan nyo kung ano nilalaman ng interview na ito. Maganda ito malaman natin kasi kababalita lang. Okay, pasok natin, BP. Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga naging suporta sa inyo. Mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibi, anong nag-blooming ba simula? Nganong naakadiri sa Manila na taga-Davao maka? Komedyante talaga to si BP. Ano raw ginagawa mo sa Maynila? Taga-Davao ka naman. Yes, sir. Ma'am, sabi niyo po late last year parang nag-prepare na kayo para before. Pwede po i-brief na kung right now po after i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? May legal team na po ba and nasaan po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. How many names of the prominent members of the Makikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo. Yes, sir. Opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming food and wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs, ma'am? Tutuloy. Sayang po yun. Ang laking bagay nun. Ang laking tulong nun sa sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na yung lumalapit kay BP Sara regarding burial assistance at saka medical assistance. Dahil malaki ho magbigay ang OBP. Dahil naranasan ko ho yan, yung siyang kamag-anak namin, natulungan ni OBP. Sanayang ito ng mga durobo at bakulaw. Talagang ginipit si BP Sara pagdating dyan sa budget na yan. Pero, siyempre, pagdating ng eleksyon at na matapos ang eleksyon, PDP line, yung 10 na Duterte, pasok. Huwag nyo kakalimutan huwag kayo magtatampya sa Duterte. At dito sa dalawa, kayo na ho, discretion nyo na ho yan kung sino sa inendorso ni BP Sara at inendorso ni Tatay Digong ang inyong boboto. So, yung party list, ayan, Panaw, Duterte party list, PPP, Sagip party list at BG, Bisaya Good party list, ni Belica. Yun lang ang natatandaan ko. How confident are you that you won't be convicted? It's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Pero sa tingin mo ba? Sir, nagtanong ka na. Sir, yes, sir. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment and the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education,
Pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong naingganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yan kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number one in the article. Medyo mahina, no? Do you regret making that statement last week? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Guys, I did not say that. Guys, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House and sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yung may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Sorry, I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely kung magsasabi ng ganyan ba. But I need the... I will answer that next time. Pero ngayon now, sa Senate, supposedly receive nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. How will you appeal sa impeachment kay Senator Ivy? Bakit? She's going to come to impeachment po, ma'am. Sabi daw po niya, she opposed to impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni DDM, hindi niya supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. He was consulted actually. He was consulted. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Usap niyo ba yung father niyo after the impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na, ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. Ano po ba? MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Wow! Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. Ang preparation, challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming naano lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zuleika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya Davao, and then hospitalized siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito, noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay.
welcome back. Ma'am, pag-usap dito sa INC, meron pa makikipag-usap kayo sa INC dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng Hindi ko malaman kung matagal na itong video na ito, mga kasama, ha? Pero, naka-live mga kasama eh. Kaya kinuha natin at binigay ko sa inyo yung info. Ano ba talaga? Ano sa palagay nyo? Matagal na ba ito? O ngayon lang? Hinahanap ko sa live dito kung meron. Kasi nung nakita ko kanina, dalawang live. Sabi ko si BP Sara to, ano kaya meron? Ulitin ko. Titignan natin kung andito na naman. So palagay natin, matagal na yung video. No? Sino naman kaya itong kumuha na nagla-live na ito? Money control ang money control daw yung tawag nito, yung YouTube channel. Dito, ito sigurado ko, bago ito. Pinagkaguluhan, dinumog ang Agila ng Davao sa Tatalon, Quezon City. Tignan natin ha. Para maliwanag sa maliwanag, ito. Agila ng Davao, lipad sa Quezon City. Kaming tao, no? Talagang dinudumog ang napakasimpleng BP Sara. Talagang gustong yumakap lahat ng tao. Panoorin nyo ito mga kasama, tapusin nyo yung video. Ito yung mga ganapan sa Quezon City. Yung mga nakarang araw sa Maynila. So ito naman Quezon City. At for sure dito, meron na namang mga magsasalita dito. Baka mamaya yung mga isang congress o mga dorobo rito na pumirma sa impeachment, patamaan din. Abang-abang lang tayo sa mga balita na yan. Pero mga kasama, wait lang meron akong sinisilip Dalawa yung naka-live Live din siya. Pero wag na nga. Baka kasi luma yun. Ni-live lang o ni-relive. Mahirap na. Ito tayo. Daming tao, mga kasama.
Ito mga kasama, hindi si Bibi Sara ang kandidato ha. Niliwanagin ko, baka mamaya bumoto kayo ng Bibi Sara. Sa 2028, ha, si Bibi Sara tatakbo ng pagka-presidente. Ito ho, meron siyang kandidato na taga Quezon City. Ang i-endorso niya. Pero kita mo, sandamakmak na tao, ha, pawarating pa lang siya, lalo na mamaya niya, seksi ka na. Tuloy. Ito, Suntay. Suntay ho, tatakbo eh. Congressman ba to o mayor? Abangan natin. Sa nakakaalam, Quezon City, tatalon. Sa mga nakakaalam, sino yung kandidato na to, pakisuportahan mo ha, yung ini-endorso ni Bibi Sara para tulong-tulong sama-sama sa pagbabago sa 2025. Kasamahan niya ang PDP line at yung mga congressman na bago na kaalyado ni Bibi Sara. Suntay. Tandaan natin ha. Grabe, nagmistulang parada. Kami. Alam na this. Yung kaalyado ni BP Sara, ngayon sa tatalon Quezon City, panigurado, panalo na. For sure yan. For sure yan, panalo na. Ito, kita nyo yung tao. Kita nyo kung sino sinusuportahan ng mga kababayan nyo. Lalong-lalo na ito si, ano ba apelido na? Suntay apelido, pero yung pangalan hindi natin alam mga kasama. Pero kung meron akong subscriber na nakapanood dito ngayon, pakicomment po sino yung sinusuportahan ni BP Sara para lagi natin ma-endorso kasi malapit na ho ang eleksyon. Malapit na ho. Kung sino ang mga kaalyado ni BP Sara pagdating sa mga local government, atin yan, suportado natin yan. Tuloy. Dami Panalo na tayo. Panalo na ang congressman. Congressman mo, mayor? Bong Suntay. Player to Mga kasama, player. Bong Suntay, tama ba? Player ito ng basketball
Kung hindi ako nagkakamali, kung nagkamali man ako, i-correct nyo na lang po ako. Bong Suntay, PBA player po ito. Si Kateki, oh. Nasa likod. Uno ang isang street na kasama papunta pa lang sa stage. Ang ganda. Talagang solido na. Nakuha na ang Maynila. Makukuha na ang Quezon City. Wala na ho mapapala itong mga durobo at bakulaw. Nakuha na ho ang Maynila. Nakuha na ang Quezon City. Nakuha na ang Mindanao at Bisaya. Wala na. Finish na ang laban. For sure, alam nyo ito. Meron akong balita. Sa Las Piñas, solido rin ng Duterte. Las Piñas. Dahil bakit? Ano si Camille, si Cynthia, at baluarte ng ng bilyar. Nakuha na po. Sa Taguig, Cayetano, nakuha na rin. Ibang klase, di ba? Ngayon, di ba, si Senador Alan, kanino ngayon tawag dito, sumusuporta. Di ba kay Tatay Digong? Sabihin ko sa inyo, suportado na rin ng Taguig si Tatay Digong at si BP Sara. Makati, negative dyan. Muntinlupa, hindi natin alam pero solid na ho, Las Piñas, Taguig, Quezon City, Maynila. Malalaking lungsod, Maynila, Quezon City, malalaki yan. So, suruin na. Suruin na tayo sa PDP, sa Duterte, +2, at siyempre, pagdating sa 2028, pagka-presidente, atin na yan, BP Sara, O hanggang sa puli, mga kasama, Bye-bye!